Hindi na muna itutuloy ng House Quadcom ang investigasyon sa war on drugs sa ilalim ng Duterte administration. Ito'y kahit kakasana-sana sa kanilang pagdinig si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para sagutin ng personal ang katanungan ng mga mambabatas. Humingi naman ng paumanhin ang Quadcom sa dating Pangulo. Sa kabilang banda, nasa Metro Manila na ang dating Pangulo at mga staff nito nang biglang iurong ng Kamara ang investigasyon. Kamakailan lang dumalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagdinig ng Quadcom ng Kamara kaugnay sa extrajudicial killings at war on drugs. Una rito, hiniling ni Congressman Bienvenido Abante kay Duterte na igalang ang komite at iwasan na magmura. Ayon sa kanya, tinitiyak ng Quadcom na ibibigay din sa dating Pangulon ang karapat-dapat na respeto. Kasabay nito, kinumprante ni Abante si Duterte tungkol sa madugong war on drugs at nagsabi ng ilang pangalan ng mahigit 7,000 na namatay sa nasabing kampanya. Kasunod nito ay may ipinanod na video clip si Congressman Dan Hernandez ng mga sinabi ni Duterte sa kampanya laban sa droga kabilang ang pahayag niya na papatayin niya ang lahat ng mga sangkot sa droga at ang kanyang sinabi na aakuin niya ang responsibilidad sa mga napatay sa drug war. Maging ang sinabi niya na ang kanyang kasalanan lamang ay sa EJK at ang kabiguan ng kanyang administrasyon na mapatigil ang illegal drug sa loob ng 6 na taon na kanyang pangako noong panahon ng pangangampanya. Makikita rin sa video clips ang mga insidente ng pagpatay sa mga drug suspects. Una rito, itinuloy ng Quadcom ang pagdinig ngayong araw na ito matapos na unang kanselahin, nang kinumpirma ni Duterte na siya ay dadalo sa pagdinig. Sinabi ni Congressman Ace Barbers na itinuloy nila ang pagdinig ngayong araw dahil nais nilang marinig ang panig ni Duterte tungkol sa mga nasabing usapin. Ikaw pala nakisigaw ka doon ng, hey! 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 Uso pa naman ngayon, hey! Naki-ay ka pala doon, lakas pa ng boses mo eh. Oh. Napasigaw lang ako, hindi ko talaga gusto, pero... Hindi. Yun ang gusto. Yung kalaban mong si Procopio, yan ang i-endorse ko ngayon. Ha? Si Procopio. Kahit na yan ay magbubuti, kabuting kahoy, baka yan, talunin ka yan pagka nagkataon. Pupunta pa ako sa bayan mo. Para ikaw sabihin ko sa taong bayan na huwag kang iboto. Tatayo ako sa entablado, mga kababayan. Diba? Ako po ang Pangulo ng Republika. At itong taong ito, itong sinabi ko gusto ka, ayaw sumunod sa akin eh. Oo nga. Ang iboto po niya, yung kalaban niya. Ang pangalan po ay Procopio. Baka nga mangyari yan. Ay, talaga. Kasi baka dyan na yung, di ba, yung galit ng presidente, baka sa kanya mabuhos, ano? Totoo naman, hindi malayo mangyari at mangyayari yun, Nason. Di ba? Yun ho talaga ang mangyayari dyan. Siyempre, ba't kita pipiliin kung ayaw mo ngang suportahan yung gusto ko? Di ba? Yan lang simpleng pahayag ko. Di pa paano siguro pag nagagulo pa tayo. Di ba? Mas lalo mo ba kayo? Ipagkanulo mo pa ako. Tama. Di ba? Ipapahamak mo pa yung presidente. Yes. Baka pagkaano naging problema ng bansa, ipagkanulo niyo pa ako. Kung ano mangyari sa atin. Di ba? 6 na taon lang ang panunungkulan ko. Napakaikli lang yan. Sa loob ng 6 na taon, marami akong gustong gawing mabuti sa ating bayan. Ayaw niyo pa? 3 years na lang natitira sa akin bilang presidente. Mapipigil pa dahil dito sa ginagawa ninyong yan. Di ba? Yun lang po. Simple ang... At dahil ayaw mo na sumunod, papalitan ka. Nung mas aayon dun sa policy ng gobyernong gusto ko. Ayan. Ayon yan sa presidente. Totoo. So, yung mga taga Cebu, sabi ni Kuya Jomar Dueñas, nanonood kami dito, waiting sa mga balita. Ayun. Ganda ng... Ayun, nag-iisa na lang po yung polo ko, Kuya Jomar. Pakibati naman anya ang mga kabalen sa Pampanga, Dali at Rick Santos. Kayo ang pinaka-suspense na programa. Ayun. Ano po ito? May action din po ito. At saka suspense. Halo-halo na. At si Kuya... Ayun, Edward Cedillo from Santiago City, Isabela, maging sa Balberan family na nanonood dyan sa Antipolo City. Ayan. Si Kuya Johnny Ong naman ay binabati ang kanyang buong pamilya dyan sa bahagi ng Maynila. At ang Kuya El Matosa, sabi nga dyan naman sa bahagi ng Dasmariñas, Cavite, ay nagre-ready na rin daw po sila. Ano ha? Sabi dito, nako, ang titindi pala nung itong mga hinahanap talaga ng House Committee on Good Government.
Mamaya, ano na bang balita? Kasi yung balita, mukhang, sabi ni Kong Joel, mukhang bubuo na sila ng report, di ba? Yung House Committee on Good Government and Public Accountability. Tungkol sa confidential funds. Yes. Maghahain na sila ng mga rekomendasyon. Oho. Isa lang ibig sabihin nun, tatapusin na nila yung hearing. Oho. Kasi meron na silang nabuong recommendation eh. Yun na nga. Nako, ito hong mga bagay nito, dapat malaman natin. Ano? Kaya lang, Jen, iyan nga yung ikinalilito ko. Ha? Oho. Kasi ang kanilang rekomendasyon ay kung ang gagawin daw nila, ilalatag, kasi ang inamin niya una, walang problema sa pera, sa gastos. Oo. Ang problema sa liquidation. Ah. So maghahain daw sila ng mga policy kung paano ang tamang pag-liquidate ng pondo. Okay. So ibig sabihin, Sa confidential fund? kung ikaw dyan ang Oo. mag-iisip, so kung maghahain ka pa lang ng patakaran ng pag-liquidate ng confidential fund, Oo. wala ka pang nagawang mali. Siyempre. Gagawin pa lang yung rules, Oo. di ba? Oo. Parang inamin nila, di ba, na wala pang rules eh. At ang COA lang, ang alam ko, COA ang naglalatag niyan eh. Ganun ang lilitaw nyo, kaya gagawa kayo ng bagong mga panuntunan ngayon. Sa pag-liquidate, di ba? Tingnan natin, lilitaw at lilitaw naman yung mga bagay na yan. Ano, ha? Mayroon pa akong siyang chinecheck ngayon, Nelson, baka nakikinig yung ating mga kaibigan yan sa Department of Interior and Local Government o DILG. Meron atang utos noon, dating DILG Secretary Benar Abalos, na mga appointment ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection, NCR, Quezon City, Region 4A, parang mga tatlong mga opisyal ng ating bansa. Sa hapong ito, ang balita natin, Secretary, baka may nakikinig pong staff dyan ni Secretary John Vic Remulla, totoo po ba na binawi ninyo yung appointment nito mga fire chief na ito sa region at sa mga district? Yung in-appoint ni Secretary Beno, Abalos. pinagbabawi. Pinagbabawi at meron daw atang mga taong gusto niyang ibalik sa posisyon. Ano ha? Pwede ba yun? Hindi ko nga alam kung paano nangyari. Nagkaroon daw po ng nullification doon sa appointment na inilabas na Secretary Benar Abalos. Ano ha? Secretary John Vic Remulla. Hindi kung papayagan yan, magiging magulo sa mga susunod. Ayun na Kasi nga. kung sinong pumalit, palit ng lahat. Laging ganyan mangyayari. Pagka papayagan, ang di ba? mangyayari, yung mga nakapwesto ngayon, magbabalikan sa mga dati nilang posisyon. Ewan ko. Yung dating floating, pagka nagkataon na nakapwesto ngayon, hindi ko alam kung paano mangyayari dito, no ha? Diyan po sa opisina ni Secretary John Vic Remulla. Kung ngayon pa naman magdi-Disyembre at naghahanda, ito Disyembre na nga pala, papatapos ang taon, nahaharap tayo sa ganito mga problema, iba't ibang responde ng Bureau of Fire Protection, tapos magpapalabas tayo ng ganito, hindi ko po alam kung dino-double check po natin, sana hindi ito totoo. Secretary John Vic Remulla, sir, sa ibang mga araw siguro, tawagan natin, paano nyo po ito iniutos sa mga mga tauhan ng Bureau of Fire Protection. At saka wala naman tayo nabalitang i-announce na ganyan. Di ba? Yun na nga, kasi hanggang ngayon, OIC pa, kasi nag-retire na yung chief ng Bureau of Fire Protection eh. Yung chief ng OIC ata nakaupo ngayon, kaya yung OIC, wala pa sa pangyarihan niya magtalaga at mag-upo ng mga bagong opisyal. Ayun. So, yung nullification, hindi po pwede. hindi niya masakop, kundi nasa sa DILG, Undersecretary siguro. Mukhang meron daw atang umaapila na regional director ng Bureau of Fire Protection doon sa Region 4A na noong nagkalipatan, na-float siya, Nelson. Hanggang ngayon ata, kaya parang humabol siya na gusto niyang mapwesto, kaya ninalify yung naunang appointment na inilabas sa Secretary Benar Abalos ilang araw bago siya magbitaw at tumakbo sa Dapat siguro, Secretary Benar, check nyo nga po ito kasi mukhang may problema tayo rito pag nagkataon. Naisingit at naiparating sa atin ng ating mga kinaukulan at kung sino man po ang gumawa nito at ibinulong nyo kay Secretary John Vic Remulla, maghunos dili po kayo. Mukhang sariling interest din na dito, Nelson. Ang nangingibabaw yata sa kanila. Mukhang gano'n lang. Alam mo ba, Nelson, noon pa lang 2023, umabot daw ng 10 bilyong piso ang nagastos para po sa pondong confidential
and Intelligence Fund kung saan ang tanggapan ng Pangulo ang naiulat na may pinakamataas na gastos, 2.25 billion. Confidential fund. Yes. Aha. 2.31 billion para po sa Intelligence Fund. So magkaiba pa pala yun. Oo. So pagka inad mo, 2.25 plus 2.31, Oo. halos 5 billion. Ayan, ipinakikita natin sa telebisyon. Sa report na ito ng COA? Report po yan ng COA. Nga, no. Sa justice o transport. Ito ba yung mga opisina na, kasi kapag ka military ay intelligence fund. Kapag ka mga government officers, civilian, ay confidential fund. Oo. So sa 10 billion na confidential and intelligence funds, kalahati halos ay sa Office of the President. Yes. Ayun daw po ayon sa taunang ulat sa pananalapi ng COA para po sa mga pambansang ahensya ng gobyerno noon pong 2003. At saka titingnan mo dyan, Jen, ang dami, no? Na, pati MMDA meron eh. Meron, no? BIR. Oo nga. DILG, Justice, Office of the Vice President, National Defense, Pati Interior. Games and Amusement Board. Meron yung PAGCOR. Para pati pala sa, Kasi kaya nga, ayan nga ang pinupunto natin, Son. Ito report ito ng COA. Bakit nga ba, ang tanong nga lagi natin dyan, bakit ba nanggagalaiti tayo? Ang ipinupunto nga ni Kong Dante, bakit ang nakafocus lang tayo sa Office of the Vice President? Kung ang pag-uusapan paggastos at kung paano nililiquidate, mas maganda kung pinag-usapan lahat. Kung gusto talaga natin ng gumawa ng batas para masinop ang pondo na ginagamit po sa intelligence at saka confidential, ipatawag natin ang lahat ng mga ahensyang ito. Di ba? Di ba sa kanila meron ding Mary Grace Piatos? May version na gano'n, di ba? Baka meron din silang uwishi. Kasi confidential nga eh. Paano ba nila niliquidate sa ibang ahensya yan? Baka meron silang kropek. Di ba? Litsong ba, chicharong bulaklak, mga ganyan siguro. Di ba? Talaga naman, Ayun nga po anong ipaliwanag siguro ito ng di ba ng Kongreso? Sa dami po nito, ibantakin mo 10 billion noon pong 2023. Last year lang yun. Last year. Ganito po ang pinakikita namin report po ng COA yan. Bakit nakafocus tayo sa tanggapan ng pangalawang pangulo? Di ba? Edi sana pinatawag din natin pala yung mga ahensya ng ito, mga head ng agency, na meron po para ipaliwanag din paano nila ginastos itong intelligence fund na ito. At ngayon, Jen, kasi halos patapos na kasi ang audit ng COA ay medyo matagal eh. Ay, totoo naman yan. 2023, ngayon kaya may proseso yan eh. Naglalitawan, di ba? Alam mo ba na ang isa sa report na lumabas ngayon sa Commission on Audit ay yung tungkol sa flood control project ng MMDA? Yan. Lumilitaw na 22, halos kalahati, 22 dun sa 58 flood control projects ng MMDA ay nakita ng COA na bakit nyo binayaran ng kompleto? Hindi naman daw na kompleto. Ay, hindi pa natapos? At hindi rin natapos sa contract time. Ganon? Ang budget, 510.58 million. Delayed yung project. Pero binayaran ng tapo, complete annual audit report ng COA. Ang sabi nila yung delay ay dahil sa poor strategy sa monitoring and implementation, kaya nagbabago-bago ng target completion date. Alam mo pa kung gaano katagal ang delay? Gaano katagal daw? Hanggang 310 days. Ako po. Di halos sa taon. Hindi na tayo magtataka dyan. Yun lang mga project na nakikita natin ngayon sa karsada, di ba? Ay, oo. Alam mo, yan kasi, flood control kasi napakahirap mo i-depensa yan. Napakahirap mong, kung ikaw taga-COA, isa sa pinakamahirap mong suriin yung flood control. Kasi nasisira yan anytime eh. Eto pa, Jen. Oo. Ang sabi ng COA,
Diyan sa 12 project, Oh. 12 project. Di ba pagka may project, may consultancy services yan eh. Oh, yes, may nangyayari yan. Oh. Yung 12 na yun, mayroong consultant na kinuha. Pero alam mo ba kung ilan lang yung natuloy? Na proyekto. Isa lang. Out of 12 Oo, projects. Puro consultant na. Oh. Ay, yan ang sinasabi natin. Ha? Pero ano yan, hindi naman ginasusan ng ano yan, ng intelligence fund yan. Na yung pondo mismo para sa project. flood control projects ito yung yan. sinasabi natin. Oo. Ha? Na kapag ka sa Commission on Audit at tungkol sa paggastos ng pondo, Commission on Audit ho talaga ang Trabaho talaga ang kasi may nila yan. trabaho. Ha? Oo. Oo. Kaya nga, ang magiging problema na ipinupunto ni Kong, pwede mo naman, yung Kongreso, sapagkat power of the purse kayo, ang problema mo yan, kung magkaiba ang naging resulta. Yes. Investigasyon ng Kongreso, investigasyon ng COA, paano ngayon ito? Magkakano kayo magkaroon ng compromise? At saka kasi ongoing dyan eh. Oo, yun yun na ang nga. hindi maganda eh. Ongoing eh. Paano okay kung- sana kung halimbawa tapos na yung COA, Oo. tapos saka nyo titingnan kung tama ba yung Na sagot at paano kung ang rekomendasyon, proyekto diba? yun ay kinasasagutan din ng mga mambabatas? Yun pa. Di ba? Oo. Kung paano ko ang mambabatas ay miyembro ng Quadcom? Meron kang report ng COA. Halimbawa, yung iba pang mga project. Paano ngayon yan? Di, laking paliwanagan yan. Yan ang hihintay natin kasi isa-isang nilalabas ng COA ngayon eh. Ha? Oo. Paano kung yun nga, sinasabi mo, ang sumunod dyan, eto po yung programa ni Congressman ganito. Yan. Eto ang report ng COA. At ang totoo, maraming mambabatas sa meron laging ganyan. Totoo yun. Kumbaga parang call up ng ano yan. Ipaliwanag mo nga, Congressman. Oo. Ang isa sa problema pa ng COA kuminsan, Nelson, 5 taon na nakalipas ng proyekto, lalabas ang report nila, Oo. wala na yung congressman. Ayun pa. Baka ang congressman patay na. Yun nga ang super delayed kasi ang kanilang pinalalabas na audit. Kasi nga, masinsinang Oo. audit eh. Kaya nga sabi ni Kong Dante Jen, mas maganda dyan, pre-audit. Yan. Pwede mo naman yung bantayan yan. Bago pa i-implement, in-audit mo na kung tama yung paggagastusan. Yan. Diba? Pwede naman yan palang gawin yun eh. Oo. Kasi ang kinakatyo na lang daw ng COA, paano namin i-audit yan? Di pa naman natatapos yung proyekto. Kaya quarterly ang auditing namin. Di ba? Anyway, ito pa po, mga reaction pa. May kinalaman pa rin sa ating Vox Populi. Sabi ng ating texter, B, wag na lumagda, mga nasa Kongreso, 9784. Yan. Opo, itigil na yan, Melvin ng Valenzuela City. B, hindi po, 7007, Zamboanga City. B, hindi na po, itigil na yan, Joel Torns ng Laguna. B, hindi po, Rico ng Quezon City. B, hindi po, Jose from Misamis Occidental. B, hindi po, Richard ng Pasay. B, wag na po, itigil na yan, 1338 Subic, Sambales. B, hindi po, 8656